Pasensya na, medyo galing kami ng konti, no? Kasi nagkaroon lang ng some technical problem. But Amen. Yan. Tuloy ang aming pagsinig at pag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga nito. Yan. please like and share na po yung aking mga aking Facebook Live. And hintay na po natin mga kaibigan na yung po kami sila. At kung sino po kalimutan na i-comment ang yung mga reflection sa salita mo ng Panginoon na yung mga makikita sa umaga nito. At sabihin ko, maaari nyo rin po i-comment ang yung mga prayer request sa ating pong comment box para po maisama namin ito sa aming mga prayer. Kompleto tayo ngayong umaga ngayon. Please, sa pagpapatuloy po natin, let's worship the Lord together, and Brother Joseph will lead us into some praise and worship. Yan, isang magandang umaga po sa bawat isa at sama-sama po tayong umawit, sumamba at magpuri po sa ating Diyos na buhay. At awitin po natin yung awitin nagsasabing ang ating buhay ay para sa Diyos lamang. Boy. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aming isipan ay pag-arian mo. Sa aming puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, ang mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aming isipan ay pag-arian mo. Sa aming puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, ang mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Sa'yo, sa'yo ang aming buhay. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos, walatin ka.
pa bang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa iyo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, ang mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Hallelujah. Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa iyong buhay na inalay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat hindi po kami karapat-dapat, O Diyos, ngunit pinaging dapat niyo po kami. Kaya dalangin po namin sa umaga na ito na patuloy niyo pong siyasatin ang aming mga puso, linisin niyo po kami, Panginoon, at dalangin po namin na yung mga salita po ninyo, Panginoon, ay magbukas sa aming mga puso at isipan, Panginoon, at magbigay po ito ng katatagan, ng katibayan, Panginoon, at lalim namin sa pananampalataya at pagkilala po namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen! Yan. Yan! Ang ganda po ng ng mensahe ng kanta, no? Na kahit ialay natin yung buhay natin, kulang ito eh. Kaya nawa sa umagang ito napagpala po tayo ng pag-aawitan na sa ating Panginoon sa umagang ito na pinangunahan ng ating pong butihing kapatid na si Brother Joseph. Napakabuti talaga. Buti yan talaga. Kaya mga kapatid, hindi ko na po patatagalin ngayong umagang ito. I believe na marami po tayo matutunghayan na mayamang mensahe ng ating Panginoon. And you know what, ang may guest po tayo na mag-share ngayong umagang ito is my professor sa Bethel Bible College. Talagang isa sa mga respetado po at grabe na marami po tayong matututunan sa likod ng Diyos na ito. Kaya di na po natin patagalin. Let's welcome the man of God, Pastor Jolito Balista. Okay, praise the Lord. Maganda po umaga sa inyo lahat. Pati rin sa mga nandyan sa online service natin mamayang hapon. We will show this service at inaasahan natin na maabot pa natin ang ating mga iba pang kapatiran na hindi natin nakasama sa atin pong physical service ngayon. Hallelujah, praise God. It's wonderful to be in the house of the Lord rather than in our own house. Okay, as long as we have the permit to convene sa ganitong lugar, we will do it. Amen po? Kaya ako po'y nagagalak na narito kayong lahat. Although we are wishing na mapupuno ito kasi mayroon namang distansya. Okay? Good morning uli. At lalo na sa atin pong sigurong iba pang audience, I know that this sermon will be shown sa atin pong mga kapatiran sa Ambassador for Christ in a few days. So, babatiin ko rin sila na God bless you sa inyo pong pagkikinig ito pong sermon na ito. Tayo po muna yumuko at manalangin. Ama, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kasama ka namin ngayon. We are asking you to bless our meditation mula po sa inyo pong salita. Hinihiling namin, O Diyos, na ikaw po ang gumawa ng kababalaghan sa amin pong buhay. Salamat po nitong resumption ng amin pong gawain.
Ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let me give to you a meditation from the book of Psalm. Sa awit 18. Psalm 18, verse 28 and 29. Psalm 18, verse 28 and 29. Aking basahin po muna sa English and then sa Tagalog. Ang sabi po dito, You, O Lord, keep my lamp burning. My God, turns my darkness into light. With your help, I can advance against a troop. With my God, I can scale a wall. Sa Tagalog, sinasabi po dito, Ikaw, O Yahweh, ang aking ilawan sa gitna ng dilim ay nagiging tanglaw. Pinalalakas mo laban sa kaaway upang ang tanggulan nito ay maagaw. May the Lord bless the reading of His Word. Psalm 18 is part of the first list of 5 divisions of the book of Psalm. Kung mayroon po kayong English Bible, hindi ko lang alam sa Tagalog, doon kasi sa English Bible, meron po siyang 4 na uring psalm na sinulat, limang uring psalm. At ito pong Psalm 18, dito po ito na palagay sa unang listahan ng division of the books of Psalm. At sa unang listahan, dito po ay nagmumula sa Kabanatang 1 hanggang Kabanatang 41. So this is the first book of Psalms. Ang mga ngaral ay nagsabi na ito po ay tinatawag sa English mainly Davidic Psalm because David, the sweet singer of Israel, composed most of them. Karamihan itong mga awit mula sa Kabanatang 1 hanggang Kabanatang 41, tinatawag itong Davidic Psalm. Although may mga awit na wala po siyang heading, but ang sabi ng mga ngaral, ito ay kabilang pa rin sa mga nabuo na compose nitong singer na si Haring David. To appreciate and understand Psalm, one need to know the kind of literature Psalm is in the pages of the Bible. Pag sabing kailangan natin malalaman kung anong uring klaseng literature. Ano bang literature sa Tagalog? Ha? O si alam naman ninyo sa elementary literature. Isa sa mga paborito ko yan, literature. So, the kind of literature Psalm is, ang tawag dito sa English ay the genre of Psalm is poetry. Ano bang poetry sa Tagalog? Sa Bisaya kasi mga balak. No? Ang tula, okay? Mga tula. At ang mga tula ng mga panahon ay ginagamit parang sila po ang mga awit na ginagamit sa bansang Israel. So, for English user, poetry is marked by uniform meter,
Kung hindi nyo maintindihan yung repetition of sound and often rhyme. Ewan kayo kung sino sa inyo ang naalaala pa yung tula ng kahoy. Sa English, I think that I shall never see a poem lovely as a tree. Madali siyang ma-memorize kasi sa dulo mayroon siyang rhyme. Okay? I think that I shall never see a poem lovely as a tree. So, madali siyang ma-recall. Ito yung karakteristik ng English poetry. Pero hindi ito ang karakteristik ng Hebrew poetry. Iba yung sa Hebrew poetry. Hebrew poetry is characterized by parallelism involving repetition of idea or thought. Pag sabing parallelism, yung unang linya niya, medyo inaangat yung kanya pong content doon sa pangalawang linya. And normally, when you compose a poem, mayroong yan, first line, second line, mayroon ding ibang third line, mayroon ding sixth line. So, ito yung karakteristik ng kung hindi nyo naintindihan yung parallelism, sabihin na lang natin repetition of idea or thought. Sa English, repetition of sound or accent. May tinatawag na unaccented sound. Okay? Now, sa Hebrew, parallelism, meron pong tatlong klase. Meron tinatawag na completive parallel, at ang completive parallel, these are the ones which the second line in the parallel occurs on the first and develop it to an intended further point. So ang unang linya, ang iyong idea niya, makikita sa pangalawang linya, pero meron siyang konting elevation. Now, meron ding tinatawag na contrastive sum. Ang contrastive sum, the second line is set in contrast with the first. So, kung kayo nagbabasa sa English o sa Tagalog, madali niyo maintindihan ito. Kasi, ang ulang linya, pagdating sa pangalawang linya, mayroong salitang ngunit or but. So, once marinig mo yung ngunit or but, ibig sabihin doon, yung unang linya ay contrast doon sa pangalawang linya. And then, mayroon din tinatawag na pangatlong parallel, constructive parallel. A parallel built up together into a structural form until they unitedly express one complete idea. So remember, tatlong klaseng Hebrew poetry or Hebrew parallel, completive, contrastive, and constructive parallel. Now sa akin pong pababasa nito pong Psalm 18, verse 28 and verse 29, it appears to me that these two verses belong to the first group, the completive parallel. Because the first line is repeated and is further developed in the second line. Now, excuse me. Titingnan natin. Notice the word in the first line, you, O Lord. Pagdating doon sa second line, ginawa siyang my God. Okay? Itong you, O Lord, it is revealing the psalmist's attitude of a transcendent being. Pag sabing transcendent, yung being, dahil sa kanyang pagkabanal, ayaw mong lumapit. Ayaw mong lumapit. Kasi feeling mo hindi ka kaya-aya na malapit sa Kanya. So that is
the expression of a psalmist who felt that God is so holy other, na ina-address lang niya, You, O Lord. Now, revealing the psalmist's attitude of a transcendent being, at ito'y binanggit uli sa pangalawang linya, pagdating sa pangalawang linya, my God na ang ginamit niya. So, you, O Lord, in contrast, or you, O Lord, completely described in the word, my God, indicating the psalmist's attitude of an immanent God. Na yung immanent God, totally opposed yun dun sa transcendent God. Kasi yung transcendent God, parang malayo siya, holy other. Pero yung immanent, malapit siya. Kaya ang ginamit sa psalmist na ito ay yung salitang, my God. Now, kung titingnan ninyo, doon sa verse 28, yung salitang, keep my lamp burning, is the same idea in the second line, turn my darkness into light. Ulitin ko, yung keep my lamp burning, binanggit ito, pero in other expression, turn my darkness into light. And this is further developed by the psalmist. Now, kung ganoon ang characteristic sa verse 28, ganoon din ang makikita natin sa verse 29. So, this pattern is repeated in verse 29. Ang sabi dito, your help is identified in the second line with the words, my God. So, merong transcendency of God, your help. Pagdating sa second line, my God. At sa sunod, yung expression, I can advance against a troop, is developed with the statement, I can scale a wall. Okay? Parang kung titingnan niyo ang senaryo dito, paparating na sila doon sa isang area na luluwusubin nila ang kanilang kaaway. At naroon yung mga kawal, opposing armies na kinakalaban, pero dahil sa malakas yung armament ng kabaro ninyo, okay, so yung opposing army ay parang natataranta sila. And then, pagdating doon sa isang lugar na aakyat ka na sa wall para matutally conquered na ang lugar. So, this is the idea that is brought here. I can advance a troop. It's developed into I can scale a wall. Now, kung atin pong pag-isahin itong dalawang bersikulo, it would totally express one single idea. At ito yung single idea. God was David's mighty warrior who enabled him to overcome his obstacle. Amen? Ang Diyos ay yung mighty warrior ni David na tumutulong sa kanya na habang nakikipagdigma siya, kinakalaban niya ang kanyang mga kaaway, hindi po nagawagi ang kanilang mga kaaway dahil sa mayroon siyang kasamang warrior. Wala nang iba kundi ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Can you say amen to that? Hallelujah. Now, kung atin pong i-scan itong Psalm 18, masasabi natin na itong Psalm 18 ay kinukompose ni Haring David nang siya ay nandoon na sa pinakapik ng kanyang pag-rule sa bansang Israel. In fact, this was the time when both houses of Israel, Judah and the 10 tribes, were under his command. At hindi lang siya ang nangunguna sa bansang Israel, it was also the period that the surrounding nations, Israel's enemies, were subdued politically
and militarily. Now, bakit masasabi ko ito? Kasi kung titingnan po ninyo ang inyong bersikulo, the same Psalm, Psalm 18, doon sa bersikulo 43 of the same Psalm, sinabi kasi ni David, "You have delivered me from the attacks of the people. You have made me the head of nations." Ginawa mo ako ng ulo sa lahat ng mga bansa. People that I did not know are subject to me. So, what does it mean? Ang ibig sabihin po dito, yun po mga taong hindi niya kilala, mga kaaway niya. Sila po ay subject kay Haring David. So, Psalms 18 and 28, verse 28 and 29, was expressed by King David in songs of thanksgiving. As he recalled how God was behind him since the day he began to serve in the days of King Saul, until the time he rose to power to subdue all his enemies. So ito palang awit na ito ay nang-compose na nang siya po ay nandun sa peak ng kanyang career. Mula sa kanyang pagpasok sa military under King Saul hanggang siya po ay nasubdued niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Now in all his successes, he boldly and unashamedly declared, "With my God, I can scale a wall." Amen? Sa tulong ng Diyos, kung kasama natin ang Diyos, makonquer natin ang lahat ng mga hamon sa buhay. Thus giving God His superior all the credit and the glory He accomplished in His life. Hindi ba maganda itong katotohanan na ito? Is it not amazing to consider this reverberating truth in and for us? Just as David had God on his side to sustain him in his fight against his enemy, so we have the same Lord who help us overcome any obstacle we face along the way. Maaring hindi po tayo nag-lead ng batalyon ng mga kawal. Maaring siguro na wala po tayong mga physical na mga kaaway na atin pong kinukonquer. Pero bilang tao, wala po pa tayong problema. Hindi po tayo magkalayo kay Haring David. Hindi po tayo magkalayo sa mga unbeliever. Both the believer and the unbeliever will live with the same reality of many challenges that are lurking along the way. Sino bagang nag-expect na sa 2020 lulusobin tayo ng COVID? Nobody. Nobody. Akala pa natin, ano lang ito, normal lang ito. After a few months, okay na, normal na. Pero hanggang ngayon sa kasalukuyan, we are still fighting with it. So, ang mga hamon sa buhay ay nandun lang sa corner. Kung sa Bisaya pa, nagpahipi. And ready to jump at you given the opportunity. These are the challenges we have in this life. Magugulat na lang tayo. And some of these challenges are heavy, beyond our own willpower to subdue. But praise God, para kang Haring David, nakita niya ang sekreto ng kanyang mga tagumpay. Nang sinabi niya, "With my God, I can scale a wall." Lahat po tayo
ay nakaranas itong hamon ng pandemic. Some of us lost maybe one or two of our relatives or our friends as we courageously fight for our survival. Nakaraan lamang noong Hunyo 12, I lost my eldest brother. Sa sunod na 2 buwan, isa sa mga pinakamahal kong estudyante na nagiging guro na sa Bethel, nagiging guro sa IBC, 2 sila mag-asawa. Biktima ng COVID. In the next following months, napag-alaman ko sa aking pong asosasyon sa IBC, Emmanuel Bible College, na doon po ako nagtuturo ng 11 kataon na 5 sa aming mga kaibigan, classmate, schoolmate, 5 sa kanila, almost one by one, natumba sa COVID. Dito sa ating iglesia, dito lang nakaraan na taon, we lost 2 young people. Kung atin pong titingnan sa natural, mahirap iisipin. Bakit mahirap iisipin? Kasi kaka-pick up lang natin. I know that there were many young people who have come and joined even before this pandemic. Maganda ang samahan. And all of a sudden, we did not expect that COVID will come. Pero alam ninyo, ako po nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi those of us who remain ay hindi natisod sa Diyos. Those of us who are still alive are still hanging on. Bagamat hindi po natin ma-explain ang mga pangyayari sa buhay, pero tuloy-tuloy pa rin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Despite all of this, the ones that remain are still serving the Lord, who found comfort and hope in the goodness of God. Kaya pwede nating sasabihin, with my God, I can scale a wall. For almost 2 years now, I began to notice walls of challenges that are arising during this pandemic. This wall comes relentlessly among the evangelical Christian community. Itong pader na para bagang sa aking paningin, lumalakas ng lumalakas araw-araw. When you look at the Facebook, lumalakas ng lumalakas itong division of wall. Some says, if you get a vaccine, you are deceived and fooled by the devils. If your church adheres to the lockdown policy of the government, you are accused of having a blind obedience. And they would charge you that the church lost her prophetic message to the world. Meron pang karagdagang problema natin. Added to this is the scenario of the coming election. It makes it even more worse. Kasi po, may ibang mga tao na magsasabi sa inyo, sige, ito yung butuhan natin.
we will ask you to vote for my candidate because he is clean. Ang iba naman mga Christian magsasabi, no, dito kayo, buta kayo dito sa aking kandidato kasi yung kandidato ninyo, siya ay mamamatay tao. This rivalry becomes so intense to the point that one party is willing to defend their position at the expense of Christian brotherhood. Kaya ako po'y nag-decide. Pag makita ko yung direksyon sa kanilang mga komento, ayaw ko na. Bakit? Kasi naiirita ako eh. Naiirita ako. Why would Christian make this an occasion na magkawatak-watak po tayo? Para lang ba marinig, makita, mabasa ng mga tao na maganda yung komento mo, na mas maalam ka kaysa ibang mga tao? Hanggang ito'y dumating sa samaang loob. Kaya kuminsan, mas maganda na takpan na lang ating mga bibig. Dito sa ating iglesia, I don't care kung hindi kayo nagpabaksin. What I care for is sama-sama tayo. Vaccinated ka man o hindi vaccinated, sama-sama tayo. Kasi pinag-iisa po tayo ng Panginoong Diyos. Kung loobin man ng Panginoong Diyos na mauna ako sa inyo, well and good and praise God. Pero wag din yung bibigyan okasyon na dahil hindi kayo vaccinated, ayaw nyo magpalapit sa pastor ninyo kasi matanda na ang pastor ninyo. No, hindi po. Kailangan atin pong alisin yung balakid na yan. Amen? The challenge of COVID-19 may soon be over. As the President said in one of his address to the nation, God must have pity on us. Ito yung bakit ibang mga Kristiyano hindi nila ito nakikita. Ang kanilang pinoportray, ayun pong sinabi ng ating Pangulo na parang kinukurs na ang God. Ito ang lagi na portray nila. Pero hindi nila ito napapansin. Mismo narinig ko mula sa bibig ng ating presidente, God must have pitied on us. At sinabi niya ito sapagkat nakita po niya yung slow spread of Delta and the start of economic recovery. Yet the challenge of the effect brought by this pandemic among us Christians may be unresolved should we not change. Kung patuloy lang ang mga Kristiyano sa ganitong attitude, na sa halip na magiging encouragement sa katawan ng Diyos, and they refuse to take the path of alienation, I believe na kumatawahan po tayo for what is good for the body of the Lord. We can possibly say the same with King David. You, O Lord, keep my lamp burning. My God, turn my darkness into light. And with your help, I can advance against a troop. And with my God, I can scale a wall. Alam ko mga kapatid na kanya-kanya po tayong
depensa sa lahat ng mga hamon sa buhay natin. Let me encourage you today. This is our first resumption of service. Keep trusting the Lord. Keep trusting the Lord. But at the same time, we have to be wise. For the days are evil. And that includes yung panahon ng ating pong pandemic. Tayo pong lahat ay tumayo. O Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensahe na ipinabot niyo sa amin ngayon. Bawat isang naririto ngayon ay mayroon po kaming mga hamon sa buhay na amin pong dinadala. Salamat, Panginoon, sapagkat kasama ka namin ngayon. Gusto namin, O Diyos, na ikaw po ang mga namin. Bawat pamilya, aming i-turn over sa iyo, Panginoon. Bawat membro ng aming pamilya. We will turn it over to you because you are the only one who can protect all of us in this period of pandemic. Maraming salamat, Panginoon. Itong mensahe, babaonin namin ito for another days of serving you. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Give clap to the Lord. Hallelujah. Praise God. Balista, it was indeed a good reminder to all of us, no, na kung saan makikita natin dito that imagine that He is God and He is, David considered Him as a mighty warrior. Na kung saan, mga kapatid, makikita natin na yung sinare ni Pastor Balista kanina, napakaganda. Na kung saan hindi makaka-advance yung troops eh. Walang pag-usad, ang daming mga balakid, ang daming mga atake ng kaaway, ang daming yung persa ng kanilang kalaban napakalakas, pero hindi uusad kung walang mangunguna. At nakita ni David that the only solution in order for them na mag-advance, walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoon. That's why, praise the Lord, because kahit gaano katindi ang problema, ang pagsubok, kahit gaano katindi ang barikada ng kaaway, pero kapag ang Diyos ang kumilos, sigurado ang tagumpay, ang bumangga, giba. Napakagandang bagay po, no? Oo. And please comment down below, no, yung mga reflection. Busog na busog po tayo. At ang gaganda ng mga paalala niya na kung saan, tingnan nyo, ang Diyos ang ating ulo eh. Ang ulo ng simbahan. Pero nagkakawatak-watak ang katawan eh, nang dahil sa mga ideolohiya na mga bagay na makikita natin pang sarili, karamihan. Pero nakakatuwa dito na binigyan ng diin ng ating mahal na pastor ang pagkakaisa. Amen. No? Na ang gawa ng kaaway na pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagpapataasan sa bawat isa, hindi yan kinalulugdan ng Diyos. Amen. Kaya napakagandang paalala po yan sa bawat isa. Tayo ay magkaisa. Huwag natin hayaan yung mga balakid. Ito, lalo na yung pandemya. Ito yung maging hadlang upang tayo ay makapaglingkod at mahinto dun sa ating pananampalataya. Bagkus ito ang dapat nating ito yung magbigay sa atin ng encouragement, ng empowerment para tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Tama, oo. Problema lang yan eh. Ang Diyos natin yung ating dakilang mandirigma. Amen. At nawa na palakas po tayo ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito sa pamamagitan po ng kanyang lingkod na ginamit para sa atin, si Pastor Julito Balista. At this time naman, let's hear si Pastor Alan to share his reflection. Amen. Praise the Lord sa umaga pong ito. Napakaganda po ng mensahe po na ibinahagi po ni Pastor Balista. Wala po akong COVID.
ni Pastor Balista po, no, it's really a good reminder for us whatever challenges that we are facing. Sabi nga po dito, no, turn the darkness around me into light. Lahat tayo nababalot tayo ng kadiliman sa paligid. Minsan yung mga kadiliman na yun, talagang hindi natin alam kung may future ba tayo dyan. Hindi natin alam kung ano ba mangyayari sa ating pong buhay. But see that God still na sa tulong ng Panginoon nagkakaroon ng destinasyon ng ating pong buhay. Okay, kaya po mga kapatid, even sa ating pong buhay, may mga pagsubok po tayong pinagdadaanan, lalo't lalo na po sa pandemyang pong ito. Tatandaan po natin na kasama po natin ang ating pong Panginoon. Tatandaan po natin na once po tayo ay linagay natin ng ating pag-asa, ang ating pong tiwala sa Diyos, ay panigurado na hindi po tayo matatalo sa mga hamon sa ating pong buhay. Remember, there are battles. May mga pagsubok pa rin. May mga laban pa rin sa buhay. Pero ang kaibahan kapag kasama po natin ang Panginoon ay lagi po tayo magtatagumpay. Not because of our strength, but because sa ating pong Panginoon. Pagpalain po tayo ng kanyang salita sa umaga po. Talagang busog na busog po tayo sa ngayon sa salita po ng Panginoon. May I read lang po yung yung mga comment po Grabe, ng ating mga nag-uulan po tayo ng mga comment ngayon dahil po sa mensahe ng Panginoon natin po napakinggan ngayon. Amen. Talagang makikita po natin dito yung sinabi po ni Sister sa Natividad, Naji, what a nice and delicious breakfast for the souls. Amen. Amen. At sabi din po dito ni ni Sister si Pastor Hana. Daw ayan, talagang amen, no? Talagang makikita natin dito yung kanilang puso sa pag-agree doon sa mga bagay na sinabi ni Pastor Balista. Keep trusting the Lord and turn away from evil. It's hard to walk with God holding hands with the devil. That's true. That's why napaka gandang mensahe po na narinig natin kay Pastor Balista. This time naman, yung kanyang manugang naman. Yun, balista rin. Balista girl. Balista girl. Oo So, nga. welcome, Sister Carobin. Ayan, good morning. Salamat, Pastor Balista, sa pagsalo sa part ko. Ay, joke. Salamat din sa love gift dahil sinalo mo to. Baliktad eh. Hindi. Na-remind lang ako dun sa sinabi niya. Kasi minsan kapag nakaka-face tayo ng struggle, feeling natin malayo ang Diyos sa atin. Pero ang kagandahan dito, sa paalala na binigay niya, in times of struggles, in times of suffering, diba nga, si David nakaranas ng mga struggles sa buhay. Hindi malayo ang Panginoon. Hindi siya tumitingin sa atin. Kumbaga, kasama natin ang Diyos. So, lagi natin i-remind sa ating sarili na lagi natin kasama ang Panginoon. Salamat, Miko. Na sa anumang oras, sa kasiyahan, sa kalungkutan, kasama natin ang Diyos. Wala bang gitara dyan? Joke lang. Nanay Medi ka pala. Hindi, joke lang. Ayun lang po. Amen. Yan, totoo po yung sinabi natin yun, no? Kapag tayo buong puso nagtiwala sa Panginoon, lagi po tayo may assurance. Assurance of victory, assurance of salvation, at assurance of hope. Yan po ang lagi nating makakamit sa ating Panginoon kapag tayo buong pusong nagtiwala sa ating Panginoon. And this time naman po si Tate Rico. Sabi nila, may nag-comment si Sister Nagi, sabi niya, kaboses daw ni Tate Rico si Pastor Balista. Pagkababayan po yan. Sige ba, let's welcome Tate Rico. Maraming salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Talagang busog na busog talaga lahat ng nakakakinig, nanonood, talagang nabubusog tayo sa salita ng Diyos at ito'y panghawakan po natin sa umagang ito. Tama po yung sinabi po ni Pastor Balista po na kapag tayo ay lumakad sa kadiliman, mayroon tayong gabay at ang liwanag ng Diyos. Sa buhay po natin, marami po tayong dinadaanan. Maraming pagsubok na dumating sa buhay po natin. Pero makikita po natin na ang Diyos hindi nagkukulang sa lahat ng mga anak niya na laging
humihingi ng tulong. Kagaya po kay Haring David. Si Haring David, iba ang ugali ni Haring David. Siya po ay, bago po siya pumunta sa isang labanan, nananalangin siya. Panginoon, ito ba, kaya ba namin itong mapagtagumpayan? Humingi siya ng tulong sa Panginoon bago siya sumabak sa digmaan. May nabasa po ako sa 2 Samuel po na 2 beses nilusob ang bayang Israel. Una, nilusob ng Palestino. Nagkaroon sila ng digmaan. Pero bago si Haring David pumunta sa digmaan na yun, nanalangin siya sa Panginoon. At tinugon naman ang kanyang panalangin. Ibibigay ko sa iyong mga kamay ang mga Palestiyong yan. Pagkatapos nanalo sila, nilusob na naman po sila ulit. Ano ang sabi po ng Panginoon? Ang sabi ng prayer ni David, Panginoon, lulusobin pa namin sila. Ngayon din, harap-harapan. Ang sabi ng Panginoon, wag. Umakyat ka sa bundok, liligid kayo, doon nyo sila lusobin sa likuran. Pag marinig na ninyo yung tunog ng mga takbo ng kabayo, saka nyo sila lulusobin. Ibig sabihin, si Haring David laging nakikinig sa tinig ng Diyos. Kaya ganun din po, tayo po mga mananampalataya na dapat bago tayo kumilos o bago tayo gumawa ng anumang paraan sa mga bagay, halimbawain natin, problema natin ngayon sa COVID-19. Nakakalungkot nga po yung narinig po natin sa mga testimony po ni Pastor Balista na marami siyang mga kaibigan, ka-school o estudyante na namatay dahil nga sa COVID. Pero tatandaan po natin tayong mga anak ngayon na buhay pa dahil ang Diyos ang tumutulong sa atin para hindi po tayo maapektuhan po. Yes, naapektuhan tayo sa COVID. Pero ang Diyos ang nagliligtas po sa atin. Dahil ang Diyos, siya po ang lumalaban para po sa atin. Kaya po ang sinabi po ni Pastor Balista, ang ating Diyos ay isang mandirigma para po sa atin. Kaya sa buhay po natin ngayon, mga kapatid, saan ka man ngayon, tandaan natin na mayroon tayong Diyos na lumalaban para po sa atin. Hindi tayo pababayaan sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagtatapat sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban. Ito po ang na nakikita ko po sa akin pong pakikinig po. Ito po ang refleksyon ko at marami pong salamat sa buhay po ni Pastor Julito Balista po. Magkakababayan po kami, pareho po kami Cebuano. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay po ni Pastor Julito Balista at sa lahat pong nakikinig ngayon. Nawa ang pagpapalang ng Diyos ay laging sumasa inyo. Amen! Praise the Lord! Thank you so much. Grabe, Brother Ian, no? Napakagandang mensahe. Amen. Ano pang may dadagdag natin dito? Busog na tayo. Ano na tayo? Yan na daw sabi ni Frank. Pero hindi tayo kailangan umuwi kasi ito yung magiging sandata natin para magpatuloy tayong lumalaban. Oo na siya. Ating But anyway, mga kapatid, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating programa, no? Amen. And this time, mga kaganapan natin sa EFJC, pasok iyan! Yan, patuloy lang po tayo mag-subscribe, mag-like, at i-share ang ating pong mga video na ating pong napapanood dito po sa FKC. Ayan, at tuloy-tuloy pa rin po ang ating gawain simula Monday to Thursday. Tuwing umaga, 9 a.m. 9 a.m. po ng umaga. At ganoon din po ang ating pong Ting Talk. Ayan, every Friday, 4 p.m. At abangan nyo rin po yung mga niluluto namin, sabi nga ng mga kasama namin, niluluto namin mga sorpresang mga gawain para sa inyo. Yan. At para rin sa kapurihan ng Panginoon. At muli, nawa magsama-sama tayo magpalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at maging sa mga gawain ito para tayo mapalalim, mapalago at mapalakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Muli, maraming salamat po. Praise God. Salamat po sa ating pagsubaybay sa ating programa. Bukas po, babalik po tayo ng alas 9, no? Ulang ulit ng umaga. Pero
lagi nating tatandaan na Ang buhay ay mas makulay Kapag si si Kristo ang gabay. God bless! I am an ambassador for Jesus Christ. 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 I am an